Ikaw ba ay nasisiyahan habang patuloy tayong nagmimisyon at habang tayo nasa ibabaw ng lupa, handa ka ba masatisfy or maging content sa mga pinagagawa sa atin ng Panginoon? Dito po natin masasaliksik sa ikapito at huling salita, sa pitong huling salita ni Jesus mula po sa Gospel of St. Luke, Luke 23:44-46. Nang mag-12 ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Salita ng kasiyahan, sa Ingles, word of contentment. Yan po ang kahulugan ng ikapito at huling salita na galing sa ating Panginoon. At isipin po natin, tayo po na nandito pa sa mundong ito, patuloy tayong ginagabayan at patuloy pa tayong sasamahan ng Panginoon. Alam niyo po na papalapit ng humingalo at malapit ng mawala ng buhay ang Panginoon. Ang buong paligid kung saan nakatayo ang krus ni Jesus at ang krus ng dalawang tulisang nakabitin, nagdilim ang buong paligid. Kaya lahat ng tao nakasaksi, nagulat at medyo kumulimlim ang paligid. Maging ang tabing ng templo nahati sa gitna. At sa puntong yon, habang nakabayubay sa krus ang ating Panginoon, medyo relax siyang tumingala sa Diyos Ama habang sinasambit niya ang katagang yon. Father, into your hands I commit my spirit. At pagkasabi nito, etong sumunod na nangyari. Ganyan ka-relax ang ating Panginoon. Alam niyo po, maging ang mga naglilingkod sa Panginoon, dumaan din sa kamatayan. Kagaya ng mga ilang preachers na umuwi na sa piling ng Panginoon. Ang ilan namatay sa karamdaman, ang ilan nga
namamatay sa tinatawag na maselang karamdaman gaya ng brain, dulot ng tinatawag na aneurysm, katulad ng nangyari kay Brother Bernard Briza. Imagine, sa edad na 49 anyos, dinedbol siya ng karamdaman tulad ng tinatawag na brain aneurysm. Marami yan na namamatay sa ganong klaseng karamdaman. Merong iba namamatay dahil sa pandemic dulot ng tinatawag na COVID-19. Kaya marami ang natatakot. Actually, sinabi nga ni Brother Mike, marami ang namamatay hindi lang sa COVID, kundi sa takot. Kung hindi dumating sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus, kung hindi dumating sa atin ang salita ng Diyos, malamang namamayani pa sa atin ang takot at pangamba. Kumbaga, mayroong word of contentment na sinabi ni Jesus. Malamang pagdating ng time na tayo lilisan sa mundo, maaring sambitin natin yung sinambit ni Jesus. Into your hands I commit my spirit. Yan po ang tinatawag na word of contentment. Ang iba hindi makakontento sa biyaya binigay sa kanya ng Diyos. Ang iba, parang ang gulong-gulong isip, parang sinasabing, kulang pa. Huwag ka matakot, kapatid. Habang nandito tayo sa lupa, may mission pa tayo sa daigdig na ito. At ang mission na dapat natin gawin, ang salita ng Diyos, ibahagi sa iba. At para lahat ng mga suliranin kayang-kayang solusyonan ng makapangyarihang salita. Sama-sama tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama sa langit, maraming salamat at patuloy mo kaming bigyan ng lakas sa pamamagitan ng word of contentment na sinambit ng Panginoon. Kailangan pa naming ipagpatuloy ang misyon na inilaan mo sa amin habang kami nandito sa ibabaw ng lupa. Kami iyong mga kinatawan ng iyong banal na simbahan. Kami kinatawan mo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Lalo tigit sa aming pagbabahagi ng Ebanghelyo kapag araw ng linggo na binabahagi namin sa mga prayer meeting. Patuloy mo kami samahan, ingatan at gabayan sa aming pang-araw-araw ng buhay. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. The second last word of Jesus on the cross. Father, into your hands I commit my spirit. I would like to start my reflection borrowing the reflection of Father Marcel Santillanos, a missionary from the Congregation of Xaverian Missionaries of St. Francis Xavier, which for me is very beautiful and worth sharing. And I quote, Jesus' last words are a prayer shouted into the dark heaven. Father, into your hands I commit my spirit. The word
words are taken from Psalm 31, one of the Bible's most eloquent prayers that swings in mood from anguish to thanksgiving. Luke the evangelist made only small change in citing the psalm with the addition of address, Father. 3 times in Luke's Passion narrative, Jesus addressed his Father in prayer, entrusting his life to God's will on the Mount of Olives, pleading for forgiveness on behalf of his enemies, and now at the moment of death. Luke clearly states that the spirit of trust in a faithful God accompanies Jesus in death. And having said this, he expired. Even though the powers of darkness seem triumphant, Jesus dies confidently, entrusting his spirit into the hands of his Father. The power of darkness has been defeated by Jesus' trust in faithful God. Jesus was fully committed to God's will and had set his face toward Jerusalem, remained faithful to the end. Jesus' exodus was completed, and he would return to God in order to lavish on the world the spirit of forgiveness and salvation. Jesus has been at the mercy of hands, and that had no mercy. For as he had told them, it was their hour. Then he prayed this final prayer: Father, into thy hands I commend my spirit. Things change when we put them in God's hand. What Satan thought would be a defeat, in God's hand is our victory. What Satan thought would be our shame, in God's hand is our success. What Satan thought we would be a weight down, in God's hands is our way out. What Satan thought would be our midnight, in God's hands is our morning. When Satan thought would have our limping, in God's hands is our leaping. What Satan thought would be our stumbling block, in God's hands is our stepping stone. As a wife, mother, and a catechist, life is so challenging for me. It was then when I was retrenched from my well-loved work as a campus minister of one of the Catholic schools here in Davao City. Darkness over my life, and I was so depressed. But when I said in my prayers, not my will, but your will be done, O Lord, new opportunities opened. My Lenten journey this year is challenging, since I have to seek God's guidance and enlightenment, as I will make another major decision in my vocation as a Catechist. I need to pray the last words of Jesus on the cross. Father, into your hands I commit my spirit. I may not die physically today, but I need to die in my own wants and desires. I have to let go and let God. May Jesus, the perfect steward of the Father, guide me. As I end my sharing, pray with me with a prayer of Saint Teresa of Avila. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing. God never changes. Patience obtains all things. Whoever God lacks nothing, God alone suffices. And when death comes my way, I hope and pray that I can utter the words of Jesus. Father, into your hands I commit my spirit. Amen.
Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang tulo na dinanas mula sa ating mga kasalanan. Para kagaya ng ginawa kong awit, ito nilikha ko po. Sabi nga ng isang awit, Panginoong Jesus, kami iyong hamuin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inakumo sa krus ng Kalbaryo, kami iyong tubusin. Panginoon, Jesus, kami iyong hamuin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inakumo sa krus ng Kalbaryo, kami iyong tubusin. Sa iyong pananatay at mga sugat, patay mong dugo na umaabot sa krus. Sama namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa Panginoon Jesus, kami iyong hamuin. Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng daigdig ay inakumo sa krus ng Kalbaryo, kami iyong tubusin. Sa iyong pananatay at mga sugat, patay mong dugo na umaabot sa krus. Sama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Sa iyong pananatay at mga sugat, banal mong dugo na umaabot sa krus. Sama namin ngayon ang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo sa krus. Tuloy natin silang Jesus. Hello, kamusta po kayong lahat? At nawa ay patuloy kayong napagpala sa pagninilay sa pitong huling salita ni Jesus ngayong ikalimang taon. Actually, nagsimula po ang taunang pagpapanata ng Kapahayagan TV noong 2020 na taong kalagitnaan po ng pandemic dulot ng COVID, at tinuloy-tuloy po around year 2021 hanggang ngayon. At every year, yan po magiging panata ng Kapahayagan TV. At by the way,
hindi lamang simula sa susunod na taon, sa susunod na Holy Week 2026, hindi lamang sa Kapahayagan TV mapapanood rin po ito sa UGC Unstoppable Grace Channel sa YouTube channel. At nawa patuloy tayong samahan ng Diyos sa pagninilay sa 7 huling salita ni Jesus. At hari nawa masasalamin po natin ang tunay na kagandahang loob mula sa Diyos. At nawa ito'y nakakonekta sa ordinaryong hubileo ng taon ng pag-asa, at ito'y nakaugat po sa Ordinary Jubilee Year of Hope. Kaya po napakaganda po ang tema para sa taong ito, sa tema ng 7 huling salita ni Jesus. Dahil sa krus ni Jesus, lakbayin natin ang pag-asa. Nais ko pong pasalamatan ang mga nagbigay ng reflection sharings na nakarecord o nakaraang mga taon. Unang-una po si Coach Alex Solano na nagbigay ng reflection sharing on the first word na inere noong 2023. And then sumunod po si Coach Resvan Farah Lulumas na nagbigay ng reflection sharing about sa second word noong 2024. Pagkatapos po si Coach Adan Lorin Nunez na mayroong reflection sharing na title ay Make My Love to You o For You, na halaw sa 3 salita na ibinahagi noong 2024. Si Coach Anjo Urani na nagbigay ng 4 na salita na siyang reflection sharing noong 2023. Maging si Coach Mau Tolentino, ang program host ng Simply Mau, na siyang nagbigay ng reflection sharing on the 5th word noong 2022. Si Coach Pia Manzano Bain na nagbigay ng reflection sharing noong 2023 patungkol sa 6 na salita. At last but not the least, si Coach Loretta Juarez na nagbigay ng reflection sharing hinggil sa 7 salita. Kaya maganda po na patuloy tayong samahan ng Diyos sa pagbubulay-bulay ng mabuting balita. Kaya sa panahon ng mahal na araw, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong sumuko. Humarap tayo sa Panginoon. Bibigyan tayo ng lakas upang lahat ng mga suliranin sa buhay kayang-kaya mapagtagumpayan sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng kalakasan. Sabi nga ni San Pablo Apostol, I can do everything through Christ who gives me strength. Philippians chapter 4 verse 13. Sabi pa nga ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, Roma 6:23, sabi nga po niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus the Lord. Kaya mga katuwang, bilang pagkatapos ng ating pagbubulay-bulay sa 7 huling salita ni Jesus, sama-sama tayong dumulog sa ating Panginoon. At nawa, gawing makabuluhan ang paggunita sa mga mahal na araw ngayong 2025.
at ipanalangin din po natin ang ating minamahal na bansa, nawa ay matigil na ang hidwaan, lalo na sa gitna ng krisis, lalo tigit sa krisis sa politikal, at higit sa lahat magkasundo ang ating Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Tama na ang hidwaan, magkaisang manalangin sa Kristong nakabayubay sa krus. Sama-sama tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Amang nasa langit, maraming salamat po at patuloy mo kaming sinamahan sa pagbubulay-bulay sa 7 huling salita ni Jesus. Nawa, masalangin nawa ang napangnilayang 7 mga salita na binigkas ni Kristo Jesus habang siya ay nakabayubay sa krus. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pasakit at kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang ang buong daigdig ay magkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan mula sa samot-saring hidwaan, kaligtasan mula sa mga kaguluhan at pangamba, at higit sa lahat, kaligtasan nagmumula sa banal na dugo ng iyong anak na dumaloy mula sa krus ng Kalbaryo. Samo naming dalangin ang kapayapaan ng aming minamahal na bansa, ang bansang Pilipinas. Nawa magkaroon ng kapayapaan at patigil ang mga hidwaan ng mga namumuno dito sa bansang Pilipinas upang patuloy na mapaunlad at maging isang bagong Pilipinas ng may banal na takot sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa kalangitan, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa pangalan po ng mga reflection shares na nabanggit ko kanina. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, ang inyong friendship, katuwang at ka-prayer partner, Brother Ryan Astillero America, disciple preacher mula sa El Shaddai Tapat Chapters, content creator at cyber evangelizer ng Kapahayagan TV, UGC, at iba pa mga social media channels na nilikha ng inyong lingkod. Patuloy nawa kayong samahan, ingatan at gabayan ng Diyos sa isang makabuluhang pagdiriwang at paggunita sa mga mahal na araw. Ito po ang Year 5 ng 7 huling salita ni Jesus. God bless you all. God bless the Philippines. And God bless the entire nations of the world. To God alone be the greater glory.